Ato leksyon karon nga semana, God loves freely. Ang Diyos, anong freely sa Bisaya da sa inyo? Bugana, simba, ano na sa Bisaya da? God loves freely. Ang aton nga memory text, makita ini siya sa Hosea 14 verse 4. I will heal their backsliding. I will love them freely. For my anger has turned away from him. Mao ni ang deklarasyon sa Ginoo diri sa libro ni Oseas. Si Pedro mga otot, 3 ka beses nga ano kini Hesus? 3 ka beses nga nanghiwala sa Ginoo. No? 3 man ka beses ginpamangkot si Pedro ni Hesus sa dira nga si Hesus napakita sa iya sa tapos na siya nabanhaw. Ang pamangkot ni Hesus kay Pedro, do you love me more than this? Tanan sila magituto na narrative to. Siling ni Hesus, kinahigugma mo bala ko labaw sa ila tanan. Si Pedro nagsabat, yes Lord, you know that I love you. Sabat ni Hesus, tend my lambs. Alimahin kung sakura pakan ang akon mga kordero. Sa liwat si Hesus namangkot kay Pedro, do you love me? Kaduhan na, then Peter replied, yes Lord, you know that I love you. Siling ni Hesus, shepherd my sheep. Pahalba, bantayi ang akon mga karnero. 3 kay kayo namangkot si Hesus kay Pedro, do you love me? Kinahigugma mo bala ako. Pero si Pedro sa sining panahon, medyo natingala siya. Apang ang sabat ni Pedro, nagahigugma ko sa imong Ginoo. Sila ni Hesus, tend my sheep. 3 ka beses si Pedro naghiwala kay Hesus. Sa 3 ka beses ng paghiwala ni Pedro kay Hesus, 3 man ka beses nga ang Ginoo naghigugma sa iya. Amo na, that is God's love freely. Sa sunod na portion sa aton nga leksyon, sila niya beyond reasonable expectation. Mga bagay nga way naton ginahuna nga mahimo ini sang Dios sa matag isa sa aton. Ang eksperyensya sa katawhan sa Israel, di ba, kuha sila sa Egypt. Pagkuhan nila sa Egypt, nakita nila nga kinhampalan sila sang Ginoo nga hindi pwede nga magsimba ka mo sa lain nga Dios luwas akon. Hindi pwede. Kaya ang Dios maimon nga Dios. Kag nakita nila kung ano ang miracle na nahimo sa ila sang Ginoo. Pero sang si Moses nagsaka dito sa Sinai. Remember ha? Sa Sinai. Pila siya kaadlaw dito? Ha? Sa bukid ka Sinai, pila kaadlaw si Moises mga to? Sino kamaan ninyo? Ha? 40 days and 40 nights. Why to sing? Kaon-kaon, wasing inom. Ting katawhan sa Israel, sulod sa 40 ka mga adlaw, siling nila kay Aaron, di na to si Moises, kimbiyaan na kita. Singkanan na si Aaron, iway na tat Diyos. Bud palahang balon, kung way si Moses, way si Diyos, hindi ako sina. No, to, hindi bud palahang balon, way tigulang sa iglesia, way Diyos simbahan. Bud palahang balon, na way si tatay mo, way si nanay mo, way Diyos inyong balay, no? Muna sila isang Biblia, silin na kay Aaron, di-pressure si Aaron, siya, hibuhi kami ka Diyos, tayo ay nakabalo, kundi na to si Moises. Silin ni Aaron, si Aaron niya, dali lang siya makuhan ba? Nagbalang dali, mag-pressure balaga niya. Hindi pareha sa manggut to si Moises sa kay Aaron. Pero mas may matinindugan si Moises sa kay Aaron. Why na sa italbiya tao? Pati ka mo? Tiya mo na, siling ni Moses ni Aaron, sila niya panguhaan yung tanan yung mga ritos, mga singsing, mga pusiras, kung ano pa ta. Nagulawan, at ikin pang tanggal ka mga tao, at is kadamot na milyon na to sila mo. Ito pang tanggal ng dati, anong tabok? Gintunaw ni Aaron, kaginhimo nga, tinday nga baka, kag nagsirimpas-simpas na dito.
Amogit pagtulog ni Moses, kapatulog pala, si Moses, ano man ni siya man? Nga ang, may upod na si Moses ka ba, sa ubos ng law. Nga ang, may inaway ni, kasi ni Moses, kung inaway ni, singgit, sinaway, iba man. Iniya, ang nabatian ni Moses nga tingog, sinaot man. Kung sa moderno pa natong panahon karon, kung kita mga pati siguro, daw, budots-budots man. Ano? Budots-budots, ano pang ibang masaot-saot? Ano, be? Di ba, mga music planet? No? Tisil na ito yan. So, nalapit na si Moses, nakita niya, ng katauhan sa Israel, nakahalad sa ilang Diyos-Diyos na ginhimo ang kakuan pala sinaaw. Ang kapait. Input. Gibiyaan nila ang Diyos nga magbubuhat. Ang ilang kinsimba, ang Diyos nga ano kuno? Nga ilang gibuhat. Pakang punto, Bek? No, sila mismo nagbuhat. Kung sila nun, kung i-applikar natin, application sa atong panahon ba? Ay, ito ila, ito yung ang atong karoon na tunan, applicable sa atong panahon. Damo, katawahan ko sa Israel, apply ta, Adventista. Hindi mo apply na sa iban. At sa Israel, tumukan ito, apply sa iban ng mga tao, hindi sa Israelites mo ito. Karoon niya, apply natin sa aton. Damo, sa mga tao sa sulod sa iglesia, na nakahibalo na gate sa insakto nga patukuranan sa Diyos. Pero, isang nagapanghiwala sila sa pagsimba sini, kag ang ginahimo nila ginasimba, amo ang mga bagay nga sila mismo ang buhat. Not necessarily nga tong larawan. Pero may mga butang nga kita nagabuhat, kag amo to ang aton nga gano, ginasimba. Specifically, anong mga butang kung kamo abi pahambalon. Mga butang, mga utod, nga ina balang maka-satisfy sa aton kinahanglanon, unod-non, inyang sa isang punto, inyang mga material nga bagay, nga hindi dapat simbahon, pero amot ang ginasimba sa mga katauhan sa Diyos sa karong panahon. Nga masiring kitang ginasimba. Tungod kay, kung waay na siya, hindi siya makasulod sa simbahan. Si Aaron at si Moses, tungod sa iyang tungod sa iyang katingala, nagsiyak si Moses, 40 days lang ang nagligat, nagbiya dayon sila, kadali lang. Kung sa Tagalog pa, nakalingat lang. Kambyo na siya dayon si iban na Diyos. Nabuyan ni Moses ang iyang ginadala mo tong 10 commandments nung nasulat sa bato. Napulpog o nawasak ang bato. Nabuyan ni Moses, nalampos ni Moses. Pero ang sinisato beyond reasonable expectations. Silingon ta kung pananglitan sa aton lang tawhanon nga pagkapanghuna-huna, atong mga Israelites na tagsimba, deserving sila ng anhan? Pamatyon. Deserving silang pamatyon. Abang beyond expectation sa tao, kag ni Moses, ang Ginoo nagano sa ila kani. Nagpasaylo pagit sa ila, kaya ang Dios naghigugma sa ila. Pero inangagugmang ginhatag sa Dios sa katauhan sa Israel. Kagbisan pa sa aton panahon karon sili sa atong malisod, unrequited love. Ano ba sing kanon? Gugma nga waay kin dawat. Waay kin dawat.
Sino ang ginhimo ni sa Ginoo nga live example mga utod? Si Prophet Josiah. Sining sang Ginoo kay Josias. Pangasaw as si Gomer. Ngarang nga sa siya si Gomer. Sino si Gomer? Si Gomer mga utod, isa siya ka prostitute, propita sa Diyos. Pero tuod kay propita, sunod siya sa Ginoo. Mga sawa lang siya ka prostitute, kung buring. Ang record, siling sa atong ginpangasawa ni Gomer. Ni Gomer. Ni Josias. Ining si Gomer. Kag ang ilang anak, gintawag anak sa pagkamakihilawason. Inang sa isa pa kahinampalan, ining si Gomer, hindi faithful kay Josias. Hindi siya faithful. Pusa, ginhimo sang Dios nga live example ini siya. Kag ini siya nagasimbolo sang katawhan sang Israel. Nga katawhan sang Israel nalipat sa ilang Dios kag nagmakihilawason sila. Tanawa na ha? Nagmakihilawason sila. May ana sila sing matuod nga Dios, pero nagsaylo sa iban nga mga Diyos. Kamano kamo sa ilang panahon, kag bisan sa atong panahon karon sa ilang panahon. No, kahit panahon ni Gomer, nagwa naman sila diri sa Egypt. Dito na sila sa Israel. Pero ang ilang mga utok, mga utot na absorb sang doktrina sang mga katawhan sa ilang panig. Do kabudlay ko do paras da ka atong Adventista. Kay pagka-Adventista nato ng iban tagpila na edad kang Adventista, di ba? Do kalisod pagkuhaon sa aton ang mga naandantang ang mga bakay. No? Lisod, no? Pero kinahanglan sa Ginoo inaabi. Pananglitan. Kung daw hindi magdaras doktor, ano gani ang imuon tayo? Darangan kay? No? Kaya, Dr. Albolario. Diri sa aton sa Des New Rizal, may mga doktor kariway. Ha? Just biyak lang mo. Kapit ni Malin, si doktor. Kita ka mo sa La Suerte, sa Facebook, nga si doktor sa mga doktor Lutlot. Lutlot, labot pabuhok na, patya ko, doktor terorista ito. Pero tamo, kanto dito, bakila mga tao. Kung ikaw mga Adventista ka isa, kung buhay mayad bulong mo, daw hindi ka doon magsarit, hindi mo sa tutuot, yung doktor, magto man dito. May mga Adventista man magto dito. Amo ni katawhan sa Israel, amo ni ilaba. Pagkabalo ka mo mga utod, ang record na katudlo sa aton, sa panahon na kita magpalapit, inang ito idolatry sa tanan nga sala, mga utod, ang pinakabugat nga sala. Idolaters. Tanawang mo si Juan, kung nagkamatay pala kami, panahon ni Aaron, ginpatay ni Pinis, nga may babae, nga muwag noon, Midianites, na dalanta dito sa dulugan, sa ginpangasawa ni Sinuto, leader sa ilang barangay, Israelites to kaya. Ang ginhimo ni Pinis, ginsugata siya, upod sa itong lalaki nga Israelites, kag ginpalapsan, bangkaw sila nga duha, pinaagis babae. Sa ito pa, kadikit sila siguro lapos ang bangkaw sa isa mo, patay sila tanan kag nalipay ang Ginoo. Kadelikado utod.
mag-iriintay ka sa pagsimba sa mga ano? Sa mga Diyos-Diyos. Si Hosea, gingamit sa Ginoo nga ano kuno? Nga example. In the aftermath of repeated rebellion by His people, God declares, I will heal their backsliding. I will love them freely. Ano ginanamit lang? Sa piha kuno, sa ilang paglapas, siling sa Ginoo, ayuhon ko sila. Nagaantos ang Diyos sa linibo na katuig sa mga tao. Ayuhon ko sila kay ginahigugma ko sila. Pero ang lesson na katudlo sa aton ginatawag bala, gugma nga waay gin dawat mahutod. Bisan sa pihak sang gugma sa Ginoo, may mga tawo nga hindi gid magdawat sila nga gugma. Ang sunod nga lesson, love freely given, mga utod. Ang gugma ginhatag sa Ginoo freely. Why ang Ginoo ginobliga? Ba man obligahon ka it? Ang Ginoo naghatag sa freely. Hindi ginobliga siya because it is His responsibility. Hindi niya responsibilidad ina siya, kundi freely iyang paghatag sa iyang gugma sa tao. Pagbalansa ni Jesus sa cross, gin-offer niya to freely. To may mga makasasala dito, nagtugyan sa ila. Pero kung hindi sa Ginoo ihatag to, mahimo nila. Hindi hanto mga bangkaw na to, dito magkarabari tayo. Dito ako lang because He is God. But God offers His love freely. Kinabubuton. Busa siling niya diri, many are called but few are chosen. Among hindi pinaka gina-argue kay ba mo? Lisod ko doon nga, lisod para sa ila, nga pag dawakan. Ari, ang gingamit ni Jesus nga parabol. Ang isa kahari, siling sa Ginoo, naghimo sang kasal. Kasal ha? Kasal. Sino gani ang nubyo sa iglesia? Ha? Si Kristo, Jesus Christ, amo ang bride. Ang groom gali. Ang bride, amo ang iglesia. Ang hari, naghimo sang dako nga wedding party. Pagkatapos, kinpadala niya ang iyang mga sinaligan. Sinaligan, kinpadala na. Ining diyan mismo halin sa hari nga may naka-receive sila sa order direct from the king. Sila isang hari, ari na ang kasal, ready na. Kanto kamo, kagtawagan ninyo ang mga imbitado. Gintawagan itong imbitado mga utod, kay may ara sila, nakadawat sila sa ano gani? Wedding invitation, itong program, ala ang ilang nadawat to, so kinahanglan nga magkadto sila dito. Pero ang record nagsugid sa aton, nga ang iyang mga sulugoon, ang iban, ay kabalik. Naman, tungod kay ang iban, ginpatay. Ang iban, nagkabalik, pero bunog. Ginbalbal mayo. Ang mga stasyon, kagway gid simbisan isa nga nag-response sa isa ka invitasyon sa hari. Sila isang ari na, ready na. Ato siya mga utod, nagasimbolo ato sa ginharian sa Dios. Ginharian sa Dios nga ready na. Gipadala niya ang iya nga mga manalagna kag iban pa nga mga misyonary sa Ginoo sa katawhan mismo to sa Israel ha. Sa katawhan sa Israel. Ano ginhimo sa katawhan sa Israel? Ginpamatay ang mga manalagna. Kay mabasa man da si Isaiah sabi niyo ginpatay to siya nga ginsulod sa kahon kag ginlagari. Kag ang iban pa. So, ang report siling sa aton sa parable ni Jesus nga waay na
why sing nagkadto agalon? Tungod sa atong lesson nagsiling siya, later after dealing with those who had murdered some of his servants, the king told his servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Therefore, go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. Sila isang hari, ready na, tikay, way magkakadto, sinakadto kamo sa tanan nga mga kalsada. Siguro sa National Highway, sa Provincial Road, Municipal Road, Barangay Road, Ulat Road, kung sa Ilocano ka, Isunga Road. Ano na siya? Kadto ka mo dito, siling pa. Busa, tanan nga tao, imbitera. Ini nga second phase sa invitasyon, dini nagtupa, ha? Sa aton. Tuon na kay na, may invitation letter sila para ko sa katauhan sa Israel. Ining tanan imbitaron karon nagtupa ni sa aton. Siling pa, may nagkanto dito, mga piang, may mga bulag, may mga ano pa da, na mga disabilities sa lawas, nagkanto dito. Karon, mga utod, dito sila. Dito nagplastar sa lamisa, kita na naya. Pero, tuod nga nagsabat sila, sang panawag, sang Ginoo, sang hari, pero may ara gihapon sing ano? May ara gihapon sing diferensya. May isa kung pila ka mga tao, pagsulod ka hari, dito sa wedding banquet, nakita niya na may mga nakasulod na wala sila sing ano? Wedding garment. Sa ilang panahon, kung magkadto ka sa kasal, ang paggamit ni Jesus, sabi ninyo sa ilustrasyon, gina-base nila sa kultura nga sa ilang panahon. So, hindi na pwede sa aton ng uniform, no? May ara gid sila iya sa una nga wedding garment para lang kasulod ka dito, kag hindi ka ma-question kung in kaso para ka dito, may uniform ikaw, tawag nga wedding garment. Ang pamangkot diin mo na kuhaon, hindi natin mo nagdara halin sa imong balaya. Dito mismo sa wedding venue, may ginapangbutang dito na wedding garment. Kag inang wedding garment, kuha ka lang dito. Lisensya ka lang, kuha ka lang dito. Kag magsulod sa banquet hall. Amo na, isang atuya, nga nagsulod lang tana nga waay sing ano? Wedding garment. Sila isang hari, sila utod, kung masila, Brad, nga ka nakasulod ka diri nga waay kinimot uniform. So sila isang parabol na na surprise siya na kinahanglanon gali ina. Kinahanglanon nga nakasulod siya dito iya, nga waay siya iya sa wedding garment. Ang wedding garment, mga utod, sa Bible, ano gani ang garment? Okay, mangkot ko sa inyo. Ano na siya? Abe, gamay nga pangunahuna. Ano nang garment sa Bible? Biste ba? Biste? Ano na siya? Ha? Ano ang wedding garment? Sa Bible ba? Gabi? Siya man, kung ganito pinanampun tayo na mo, kaya, ano mo? Ha? Ano? Ang wedding garment sa mga autor, ginatawag na siya nga Christ righteousness. Christ ba? Kakalo ka mo, dito sa Hardin sa Eden, tatuga ka tao, may bayo ko sa preskaton, why? Ha? Pag kinadansi ba? Ha? Si, sabat mo, why? Why? Ano ang ilang bayo? Why sa tayo preskaton eh? Pero ano ilang bayo? Ha? Hindi, luwas pas dahon.
So, may mas nakasala, ano? Ano yung labayo? Ha? Ano rin? Ha? Ang Christ refugees karon kay ti nakasala. Tapos why mas nakasala ba? Ano ilang bayo? Ha? Ang ilang biste amo ang himaya sa Dios. Himaya ba? Kung ano tong klase ka biste himaya sa Ginoo ay takita. Pero ato mabiste siguro pero tigito ka. Marahalon hindi. Pero ka mahal kaya kantidad sa to nga mabalikan kita kabiste amo ang kamatayon ni Jesus Christ. Kamatayon sa Ginoo ang katumba sa to hindi to sa iya mapresyuhan. Kaya mo tong ilang biste panahon na datiba sa aton panahon ini tao why niya ginsuksok ang robe of Christ righteousness. Masiling sang mga hari, oy nga nakasunod ka dire, kano ginhimo sa iya, ano kuno? Gin pagwa ka ginhaboy. Kay siling sang Biblia, ano kuno? Madamo siyang gintawag, kag pila lamang ang ginpili. Okay, direct na karon ma-confuse ang damos ni. Na-confuse eh. Amo na yung doktrina sa mga protestante, ginatawag siya nga predestination. Ha? Predestination. Botsing kanon, kung ano tawag siya ni? Kung ikaw yang luluwasan, luwas kiti mo. Kung ikaw nga hindi luwasan, away di kiti mo. That is predestination tawag. Ano in English pa? Predestination. Luwasonon, kag hindi luwasonon. Botsing ganon, mag-alagad ka sa hindi, kag luwason, tinuluwason ka gid. Kag ang iban, mag-alagad man ka hindi siya luwason, ti laglagit siya. That is predestination. Predestina ba? Gid pagkatao ikaw nga imong abtan mo sina. Mali mga utod, sumala sa aton diri. Sumala, misunderstood sa mga scholars, sa ibang mga Bible searchers, nga misunderstood nila ang interpretasyon. Ari ang hubad mga utod. Tama ka namin. What does this mean? Ano kung numutsing ganon? Those who are finally chosen, and chosen is the elect, are those who have accepted the Lord's invitation to the wedding. Sino kuno? Ang nagdawat sa imbitasyon sa Ginoo dito sa kasal. The term translated, call and invite, throughout the parable is the Greek term kallio, to call or invite. And what determines who is finally elect, electos, is whether one has freely accepted the invitation. So, gintawag kita, everybody, gintawag, pero ang diferensya, kung hindi ka mag-accept sa pagtawag sa imo. Sila niya, in fact, God calls, that is, invites everyone to the wedding feast. Tanaw ha? Gin-invitar niya ang tanan sa wedding feast. However, anyone of us can refuse God's love. However, tanan kita pwede nga maka-refuse, maka-dumili sa sinang gugma. Freedom is essential to love. God will never force His love on anyone. Sad to say, we can reject having a love relationship with God. Amo nang makasusubo, bisan tuod nga invite ka, bisan tuod nga ginatagan ka tsansa, pero pwede na nimo ya hindi ta dawaton. You can reject the invitation.
The elect are those who accept the invitation. Ano? Ang elect, yan itong nagdawat sa invitasyon. For those who love God, God has prepared things more wonderful than anything that we could possibly imagine. Once again, it all comes down to the question of love and the freedom inherent in love. Sa ito pa, ang gugma sa Diyos freely. Busa kay freely man ni siya, pwede ni mong i-grab ang opportunity, kag pwede ba ni mo nga i-reject ang opportunity inahatag sa Ginoo sa imo. Nakon yung point? Pwede i-reject. Doon, sila sa Biblia, many are called. Tanang taging tawag. But few are chosen. Pero gamay lang ang ginpili nga atong ginpili, kung ginpili nila ang gugma sa Diyos na siling pa freely para sa atong tanan. Sunod na portion, last nga ini, crucified for us. Would not. Sili sa atong lesson, God invites everyone into a love relationship with Him. But only those who freely accept the invitation enjoy the eternal results, as seen in the parable of the wedding banquet. Many whom the king called were not willing to accept. Ano gani? Ang nami nga pulong otot, ining willing. Willing ba? Ano gani na sa aton? Ha? Kinabubot mo. Why ka na dala sa iban? Doon nagsunod ka lang, tuwag na may arat na mga ginatanaw ni mo nga mahuya ka, hindi magkato, Ang na bala siling sa aton, may mga tao nga nagkato simbahan, ano gani? For formality. Dumdum ko sa una, pagkapatay, hindi man na inigin. Kung dati kapatay siya lang sikil, sinapati, tayo ti ano timo. Dito ka nga simbahan gardon. Tayo ay kamatwa. Ang iba niya, nagapanan tungkol kay para lang na may aras sa simbahan. Sa was madlaw nga otot, ilubong doon si Juliano. Patay na si Juliano sa tulungan. So, edad siya si 86 years old. Pagka namin, no? Sunod matinumanan. Hindi na namin pa. Sila sa atang na lesson, si Jesus, willing nga nagatawag sa katao. Ano sila niya? O Jerusalem, Jerusalem. Buat hamba doon, ginatawag na tani ang mga tao dito sa Israel. Kapila kahigayon siling sang Ginoo nga ang Dios nagatawag sa inyo kaangay sang bunga nga gusto tipunon ang iyang mga anak idalom siya nga pakpak apang hindi kamubuo. Mga utod amo man ni sa aton gyapon. Ang Ginoo nagatawag sa aton ang problema kung hindi ta gusto. Hindi ta gusto. Kung hindi natin gusto, why kit mahimo ang Ginoo diha? Tungod kay ang Dios ano kuno? Gugma. Bisan anhon ka katawag. Ang kung katawan si Israel, gintawag sila through the prophets. Pero ginapamatay pagkang propeta. Sa atong panahon karon ginatawag kita pinaagi sa iglesia. Ang pamangkot mga utot. Kung hindi timo, ti ang ginawat mahimo. Ang iglesia man mo ay sing mahimo. Kay man, ang gugma sa Diyos, pwede natin nga i-reject, kag pwede natin i-accept. Amo na aton lesson, karon nga simana. Ang Diyos magapakamayo sa aton tanan. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like, share, and subscribe. Please like, share, and comment because we value your opinion. And please click the notification bell below so you'll get updated with our latest video.